Sa nakaraang buhay ko dahil sa tinatawag na katarungan. Mismong ako ang nagpadala sa aking amang gangster sa bitayan. Hindi niya ako sinisi kahit kay Titing. Sa halip, puno ng kasiyahan ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hanggang sa pinatay ang aking ama. Doon ko lang napagtanto, ang tinatawag na katarungan na iyon, ay isa lamang kasangkapan sa laro ng mga makapangyarihan. Binalot ako ng walang katapusang pagsisisi at paninisi sa sarili. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, ako'y nabuhay muli. Bumalik ako sa sandali bago magsimula ang away ng aking ama. Yancy, ngayong gising ka na, bilisan mong bumalik sa eskwela. Magulo dito, baka madamay ka pa sa away at matalsikan ng dugo. Binitawan ni ama ang mga salitang iyon, at lumingon para sigawan ang grupo ng mga maton sa loob ng kwarto. Ano pang binabagalan nyo? Shanji, nasaan ang kutsilyo? Nung kapapatalas lang, si Chen Ye na may palayaw na Shanji, ang pinaka-loyal na tauhan ni ama. Sa nakaraang buhay, sa laban na ito, naputol ang litid ng kanyang kamay. Naging ganap na lumpo, mga kapatid, yung gagawang si Jiang Se, tinatapakan na ang pagkatao ko. Ninanakaw ang mga supply natin. Sinisira ang mga sasakyan natin. Ngayon gusto pang agawin ang teritoryo natin. Papayag ba tayong ganituhin lang? Syempre hindi, sugurin na yan. Umalingaw-ngaw ang sigawan. Pinagmasdan ni ama ang eksena sa kanyang harapan. Ang pagkalito sa aking mga mata ay mabilis na naglaho. Napalitan ito ng matinding determinasyon. Dahil nabuhay akong muli, hindi na dapat maulit pa ang trahedya ng nakaraan. Noong akmang hahawakan na ni ama ang kutsilyo. At manggana na sanang sumugod palabas. Inabot ko ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang kanyang pulso. Anong problema, anak? Kulang na ba ang allowance mo? Humingi ka sa tiyo Joe mo. Nagmamadali ang papa ngayon. Pagkasabi niyan, sinubukan ni amang alisin ang kamay ko. Pero nalaman kong nakakagulat ang lakas ng kamay ko. Parang pang-ipit na bakal. Hindi man lang gumalaw. Itay, ibaba mo ang kutsilyo. Ang nasa loob ng bahay na si Chen Ye at Zhou Fusheng. Pati ang 12 ng mga kasama nila ay natulala. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang panganay na anak ng pamilyang Shen ay isang good boy na puro libro lang ang kaharap. Na sa araw-araw ay kahit pagkatay ng manok ay hindi kayang tingnan. Ngayon ay pinipigilan niya ang matanda sa pananaksak. Anak, anong pinagsasabi mo? Inihiyan na ako sa mukha ng gagawang yun. Hindi na ako rerespetuhin sa Linhai City kung hindi ko siya babalikan. Bitiwan mo ako. Bumalik ka na sa universidad mo at mag-aral. Hindi para sa iyo ang ganitong maruming trabaho. Sabi ko ibaba mo ang kutsilyo. Hindi ka ba nakakaintindi? Nagre-rebelde ka na ba sa akin? Ako ang ama mo. Naglalakas loob kang pakialaman ako. Shanji, ilayo mo ang young master at ibalik sa eskwelahan. Pamangkin, may punto siya kahit magaspang pakinggan. Hindi para sa bata ang ganitong eksena. Umalis ka na. Akmang lalapit na sana si Chen Ye. Pero napahinto siya sa biglang pagbabago ng aura ko. Nanigas sa kinatatayuan niya. Alis. Isang salitang sinlamig ng yelo. Kinilabutan ng lahat ng siga sa kwarto. Chen Yancy, nababaliw ka na ba? Para kanino ko ba ginagawa ang lahat ng ito? Hindi ba't para kumita ng mas maraming pera? Para makapag-asawa ka at makabili ng bahay sa hinaharap? Tumabi ka. Biglang bumwelo ang aking ama. At sa wakas ay nakawala sa pagkakahawak ko. Ngunit sa sumunod na segundo, umakbang ako pasulong. Ang bilis ng katawan ko ay parang anino. Bago pa man makakilos ang lahat, parang kidlat na iniunat ko ang kanang kamay ko. Tiyak na hinawakan ng pulso ng aking ama na may hawak na kutsilyo. Idiniin ng mariin ang dulo ng daliri sa kanyang ugat. Ang mabigat na bakal na kutsilyo ay malakas na bumagsak sa sementadong sahig. Gumawa ng matinis na ingay. Punong-puno ng katahimikan. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Tinitingnan ako na parang isang halimaw. Ang mahinang iskolar ng pamilyang Shen. Inagaw pala ng walang armas ang kutsilyo ng tigre ng Linhai na si Shen Shaoshan. Nagre-rebelde ka na, pa kung gusto mong mamatay sa kulungan at mabulok doon. Subukan mong humakbang palabas ng pinto. Hindi kita pipigilan. Buwisit kang bata ka, wala kang alam sa mundo ng mga gangster. Tinatapakan na nila ako sa leeg. Hindi ko na sila uurungan. Bukas sino pa sa kalye ang tatawag sa akin ng Kuya Shaoshan. Umalis kayo sa daraanan ko. Kung sino man ang hamarang sa akin ngayon ay magkakagulo kami. Dahil dito, yumuko si Papa para kunin ang kutsilyo. Malamig kong sinabi, sa kanto 2 kanto mula rito. Mayroong isang van. Ang dulo ng plaka ay 8. Nasa loob si Kapitan Cheng ng Criminal Investigation Team. Hawak niya ang bagong aprobadong arrest warrant. At kapag nabahiran ng dugo ang kutsilyo mo, binabati kita magsisimula ka sa 20 taon. Baka barilin ka pa. Paano mo nalaman na nandoon si Haring Yama Cheng? Cheng Li, ang kalaban ng mga kriminal sa Linhai City. Binyansagang Haring Yama. Sino mang bumangga sa kanya ay lagot. Kung hindi ka naniniwala, magpadala ka ngayon ng isang tauhan na hindi pamilyar ang mukha para tingnan. Tingnan kung nakaparada doon ang sasakyang iyon. Tingnan kung ang mga tao sa loob ay umiinom ng tsaa. Naghihintay para isara ang bitag. Agad na sinenyasan ni Chen Ye ang isang tauhan sa pinto. Mabilis na tumakbo ang tauhan. Pagkalipas ng 5 minuto, pabalik na sumugod ang tauhan na natataranta. Namumutla ang mukha, para kang nakakita ng multo. May mga pulis nga, nandoon mismo sa kanto. Kilala ko ang sasakyang yon. Sasakyan yan ng mga pulis na di naka-uniforme galing sa City Bureau.
May 2 pang police car na nakaparada sa labas ng Jang's restaurant. Mukhang binabantayan nila ang lugar. Ang mukha ni tatay ay namula tapos namutla. Tapos mula sa putla naging kulay abo. Agad siyang pinagpawisan ng malamig sa likod. Kung hindi kinuha ng anak niya ang kutsilyo kanina, patay na sana siya ngayon. Nahimasmasan ka na ba? Itong si Jangse. Masyadong tuso. Hindi yan tuso. Ibang level ang diskarte niya. Pa, taong 2000 na ngayon. Kalahating taon na ang nakalipas mula noong bagong milenyo. Ang mga pamamaraan mo ay luma na. Ang mundo ngayon ay hindi na tungkol sa awayan at patayan. Tungkol na ito sa pakikisama. Tungkol sa pagpapalakad ng pera. Tungkol sa mga batas. Bakit naglakas loob si Jangse na agawin ang teritoryo mo? Dahil nakasuot siya ng suit. At ikaw ay nakasando lang. Dahil ginagamit niya ang utak niya. Habang ikaw ay gumagamit ng kutsilyo. Dahil alam niyang gamitin ng pulis para pumatay. Habang ikaw ipinapahamak mo lang ang sarili mo papuntang kulungan. Anong gagawin natin ngayon? Direkta na niya tayong sinusugod. Hahayaan ko na lang ba ang sarili kong maging duwag? Hindi ko matatanggap ang pang-iinsultong to. Pa, anak mo ako. Inaapi ka nila. Mas gusto ko siyang patayin kaysa sayo. Pero kailangan nating baguhin ang paraan. 3 araw. Pa, ipagkatiwala mo sa akin ang mga kapatid natin. Ibigay mo sa akin ang selyo ng kumpanya. At sabihin mo sa mga kapatid na itapon na nila ang mga hawak nilang kutsilyo. Hindi ako hahawak ng kutsilyo. Hindi gagalaw ng baril sa loob ng 3 araw. Paluluhurin ko si Jangse sa harap ng pinto natin. Isusuka niya ang teritoryong inagaw niya. At ibabalik niya ang pera ng kusa. Kung hindi ko magawa, habang buhay hindi na ako makikialam sa'yo. Gusto mong makulong, dadalhan kita ng pagkain. Pamangkin na bobo ka na ba sa kakabasa ng libro? Hindi biro-biro ang isang tulad ni Jiang Cheng. Baka mapunit yang kayabangan mo. Manahimik ka. Pagkakatiwalaan kita ngayon. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, nasa kulungan na sana ako ngayon. Utang ko sa'yo ang buhay na to. Para sa'yo rin naman ang kumpanyang to. Gawin mo ang gusto mong gawin. Anak, bukod sa mga magagaspang na taong to, wala na tayong iba. Paano mo siya balak tirahin? Nang marinig ko to, napangiti ako sa sandaling yon. Sa kanyang mga disenteng mata ay may bumabaing gong bagsik. Para siyang isang makamandag na ahas na kalalabas lang ng dila. Mukhang disente pero demonyo. Pero nakakakilabot. Hindi ba't simple lang yan? Una, palitan mo yang suot mo. Pumili ka ng suit, yung pinakamahal. Kinabukasan sa Linhai City International Trade Building. Hirap na hirap ang tatay ko sa kurbata sa leeg niya. Namumula na ang mukha niya sa hirap. Pagod na ako, hindi na ako makahinga. Ang sikip-sikip din ng suit na to. Hindi ko man lang maangat ang braso ko. Anak, pwede bang huwag na nating isuot to? Hay nako, parang bugaw ang itsura ko dito. Itong isang set na to mahigit 8,000 pa. Ilang inuman na ng mga kapatid ko yan. Our money yan. Isuot mo yan at hindi ka na ang taga-kolekta sa lumang distrito. Ng protection money na isang siga, kundi ang kilalang pribadong negosyante ng Linhai City, si Chairman Shen Xiaoshan. Pagkatapos ay nagpalit din ako ng kasuotan. Isang dark gray na custom-made na suit, sakto ang pagkakatahi sa katawan, na nagpatingkad sa matikas at magandang pangangatawan ng binata, na wala ang dating mahinang anyo, nadagdagan ng kapanatagan at talas. Parang isang batang elite na kasisimula pa lang sa mundo ng negosyo. Tara na. Tandaan mo mamaya, pagdating sa kumpanya, ituwid mo ang likod mo at huwag kang masyadong magsalita. Kung gusto mo talagang magmura sa isip mo na lang. Oo, alam ko na. Alam ko na ang daldal mo talaga. Sino ba talaga ang ama sa ating dalawa? Sa isang iglap ay nakarating kami sa Xiaoshan Transport Company. Isang grupo ng malalaking lalaki na walang pang-itaas. Nakapalibot sa bakuran naglalaro ng baraha at nagkukwentuhan. Nagsisigawan at nag-iingay. Uy, si Big Brother dumating na. Lumingon ang lahat. Agad silang tumahimik. Nanlaki ang kanilang mga mata. Nakita nila ang 2 lalaking nakasot na pumasok sa pinto. Ang nasa unahan ay malapad ang likod at matipuno ang katawan. Ito ang kanilang Big Brother na si Shen Xiaoshan. Ang binatang nakasunod sa kanya ay may malamig na aura. Ito pala ang kanilang young master na si Shen Yancy. Utep. Anong nangyari kay Big Brother? Bakit formal na formal ang suot? Iyon ba ang young master? Ang aura niya ay parang elite sa mga pelikula sa Hong Kong. Hindi ko pinansin ang mga kakaibang tingin sa paligid. Dumiretso ako sa finance office. Uncle Joe, ilabas mo ang mga ledger. Ay hindi, young master. Bakit mo titingnan ang mga ledger? Nakakabagot ang mga yan. Hindi mo yan maiintindihan. Si Joe Fasheng ay isang matagal ng empleyado sa kumpanya. Siya rin ang kitiwalang pinakapinagkakatiwalaan ni Papa. Pero alam na alam ko, na hindi malinis ang kamay ng taong ito. Duwag pa sa daga, at isa siyang tipikal na balimbing. Sa nakaraang buhay ko siya yon. Biglang kumampi sa kalaban, nagbigay ng maraming impormasyon kay Jangse. Hindi ko titingnan. Basahin mo para sa akin. Basahin mo ang entertainment expenses noong nakaraang buwan. Pati na rin ang detalye ng mga pinamili kanina. Biglang kinabahan si Joe Fasheng. Pero hindi siya nang ahas na sumuway. Napipilitan niyang kinuha ang libro ng kwenta. Pagbili ng 10 toneladang bakal.
Presyo kada unit 3,200.